Si Kashi ay isang matamis at kaakit-akit na batang babae na namimigay ng mga flyer ng imbitasyon para sa isang laban na gaganapin sa lokal na stadium. Siya ay anak ni Coach Lee na nagtatag ng Raging Tiger Club. Dati sila ay sikat ngunit ngayon ang tanging karapat-dapat na manlalaban ay ang pangalawang anak na babae ng coach si Lee Yun-ju. Sa isang punto nalaman ni Kashi na ang malupit na Shuna ay naging pangalawang shareholder ng isang malaking korporasyon. Ang unang bagay na napagpasyahan niyang agad na buwagin ang mga hindi kumikitang sangay at ang kanilang fight club ay kasama sa listahang ito. Isang nag-aalalang batang babae ang sinubukang sabihin sa kanyang ama at mga kaibigan ang tungkol dito ngunit hindi nila ito pinansin dahil lumalabas si Lee Yun-ju upang makipag-away. Si Shuna sa kahilingan ng kanyang katulong ay pumunta sa fight club at tinitingnan kung ano ang nangyayari ngunit walang nakikitang punto sa pagpopondo sa malupit at hindi kumikitang proyektong ito. Hirap na hirap si Lee Yun-ju at tila matatalo siya sa laban ngunit hindi siya pinagdudahan ni Kashi dahil naghihintay lang ang dalaga ng tamang sandali para gumawa ng isang tiyak na hakbang. Nagmamadaling bumalik sa kanyang trabaho umalis si Kashi nang bigla niyang mapansin na mahuhulog na ang mabigat na signboard at tumama sa lalaking nakatayo sa ilalim nito. Iniligtas siya ng magandang babae na gumaganap ng isang marangal at matapang na kilos. Matapos malaman na ang nasagip na lalaki ay si Shuna sinubukan ni Kashi na kausapin siya at kumbansihin siyang talikuran ang ideya na isara ang seksyon ngunit ang mapang-uyam na negosyante ay nananatiling isang dement. Tulad ng nangyari ang yumaong ama ng pangunahing shareholder ng kumpanya ay nagtapos ng isang kontrata sa ama ni Kashi kung saan ipinahiwatig niya na ang coach ay makakatanggap ng pagmamay-ari ng stadium kung siya ay nagtatrabaho doon sa loob ng 15 taon. Ang petsang iyon ay nasa 3 araw kaya iniutos ni Kasuno na isara kaagad ang seksyon at sipahin ang nagngangalit na pangkat ng tigre. Si Jigsaw na miyembro din ng club ay narinig ang pag-uusap na ito at nakahanap ng mga dokumento upang patunayan na ang stadium ay maaaring ilaan. Ito ay tila isang pagkakataon para sa kaligtasan ngunit ang kanyang ama ay negatibong tumugon sa balitang ito na isinasaalang-alang na hindi ito kailangan. Ang kanyang club ay hindi tulad ng dati at ang tanging karapat-dapat na manlalaban ay ang anak na babae na si Leonjo. Hindi sila kumikita at hindi nag-iimbita ng mga bagong manlalaban kaya ang paglalaan ng stadium para sa kanilang sarili ay tila isang kawalang-galang na ideya. Kinaumagahan napapaligiran si Sui Uno ng daan-daang reporter na nagtatanong ng mga mapanuksong tanong. Napagtanto na ang lalaki ay nasa problema ginulo ni Kashi ang press gamit ang mga bola at inagaw ang mayamang lalaki. Siya ay walang inspirasyon sa ideya ng pagsakay sa isang pink na mope ngunit pinilit na sundin ang babae upang makatakas sa mga masasamang mamamahayag. Sa lalong madaling panahon ang mag-asawa ay nasangkot sa isang aksidente at natagpuan ang kanilang sarili sa isang romantikong sitwasyon. Sinasamantala ni Kashi ang sitwasyon na muling hiniling ni Kashi na iligtas ang sports club ngunit ang lalaki ay hindi gagawa ng anumang pabor at nangangako na didimande siya para sa panliligalig. Samantala nagpasya ang kanyang ama na gawin ang marangal na bagay at isuko ang stadium umaasang hindi masisira ang kanilang koponan. Sa kabila ng mapagbigay na kilos patuloy na pinipilit ni Sui Uno na buwagin ang koponan dahil gusto niyang give-in ang stadium at magtayo ng isang kumikitang shopping mall. Matapos malaman na kailangan ng mayamang lalaki ng security guard nagpasya si Kashi na kunin ang trabaho. Ang kanyang mga kaibigan ay may pag-aalinlangan dahil ang babae ay hindi isang palaban at masyadong emosyonal na maaaring makagambala sa trabaho. Walang mas magandang opsyon nagsasanay siya ng husto at pumunta sa interview. Ang mga gwardya ay may 3 minuto upang i-secure ang negosyante at si Kashi ay nag-navigate ng mas mabilis kaysa sinuman. Nakahanap siya ng isang lalaki na may hawak na kutsilyo at agresibo siyang pinigilan salamat sa kung saan siya pumasa sa pagpili at nakuha ang trabaho sa isang buwang probationary period. Sa gabi nakikipagpulong si Sui Uno sa isang psychologist upang tanggihan ang karagdagang mga sesyon ng rehabilitasyon. Ang nangyari naging cold-blooded ang lalaki matapos mawala ang kanyang ina at nawalan ng kakayahang magpahayag ng emosyon. Sa mga sesyon isang batang babae na hindi pa niya nakikita dati ang nagtrabaho sa kanya na hindi alam na ito ay si Kashi.
Ang mag-asawa ay hindi nagkikita ngunit tunay na sumusuporta habang sinusubukan nilang balansehin ang kanilang emosyonalismo ngunit ito ang kanilang huling pagkikita sa opisina ng psychologist. Sa kanilang pag-alis hindi sila nagkikita ng harapan hindi natututo tungkol sa taong tumulong sa kanila na malutas ang kanilang mga problema. Sa gabi si Sui Uno ay may bangungot na panaginip na may kaugnayan sa kanyang masasakit na alaala. Matapos maaksidente sa sasakyan nawalan siya ng ina ngunit sinuportahan siya ng ilang batang babae at ibinigay sa kanya ang kanyang pulseras. Sa kasamaang palad hindi matandaan ni Sui Uno ang pangalan o hitsura ng babae ngunit nagpapasalamat siya sa suporta nito sa isang mahirap na sandali. Kasunod ng payo ng batang babae mula sa kanyang huling sesyon sa psychologist sinubukang ngumiti ni Sui Uno ng nakakatakot. Nakilala si Kashi sa parking lot na nagsimula na sa kanyang mga tungkulin sa bodyguard hiniling ng mayamang lalaki na magpalit siya ng damit dahil masyadong nakakaakit ng atensyon ang babae. Walang oras at pagkakataon na gawin ito si Kashi ay nagudyok sa lalaki at nagpalit ng kanyang damit sa kalye. Napagtanto na hindi siya titigil binigyan siya ni Sui Uno ng lugar sa kotse. Maya-maya ipinakilala siya ng katulong sa koponan at hiniling sa kanya na ipakita ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang iba ay may pag-aalinlangan sa kakayahan ng dalaga na maging bodyguard ngunit nagpa siya ang katulong na patunayan na siya ay isang tunay na propesyonal. Hinampas niya ng magazine ang ulo ng dalaga at agad na nataman sa balikat. Kasabay nito naramdaman ni Sui Uno ang sakit sa kanyang ulo at nalaman niya ang nangyari na pagtanto na siya ay may sakit kung saan nataman si Kashi. Samantala si Lee Yunzo ay naging kampyon ng wrestling competition at kinukumbinsi ng assistant ang boss na huwag isara ang seksyon dahil maaari itong maging popular at kumita ng malaki. Maya-maya pinagbawalan ni Sui Uno si Kashi na hawakan siya at nangakong pagmumultahin siya sa bawat pagtatangkang labagin ang kanyang personal na espasyo. Sa gabi nagpa siya ang batang babae na pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at hiniling sa kanyang kaibigan na tulungan siya dito. Ang mga beauties ay nag-organisa ng isang sparring session kung saan si Kashi ay binugbog ng husto. Walang sakit na nararamdaman ang dalaga hindi katulad ni Sui Uno na nakaramdam ng kirot sa bawat suntok na naging resulta nito ay nawalan ng malay ang lalaki. Sa umaga pumasok si Kashi sa trabaho at napansin niyang huli na ang amo. Sa pag-aakalang may nangyari sa kanya pumasok siya sa loob at nakita niya si Sui Uno na nakahandusay sa sahig. Sinusubukang magbigay ng paunang lunas pina-CPR siya ng dalaga nang biglang nagkamalay ang lalaki. Siya ay may sakit sa buong katawan at humihingi ng ointment ngunit si Sui Uno ay walang mga pinsala o iba pang pinsala. Pinakamasakit ang kanyang braso at may pasa si Kashi sa parehong lugar na siyang ikinagulat ng lalaki. Nahuhulaan niya na may kakaibang nangyayari dahil gabi-gabi ang pag-aaway ng dalaga sa kaibigan at naramdaman niya ang sakit ng mga suntok sa katawan nito. Sa ilang mga punto pumunta si Kashi sa banyo dahil sa katotohanan na sinimulan niya ang kanyang mga kritikal na araw. Kasabay nito si Sui Uno ay nagsimulang dumanas ng matinding pananakit ng tiyan at humiling na tumawag ng ambulansya. Pagdating sa ospital nakilala ng mag-asawa ang isang doktor na masusing sinusuri ang mayamang lalaki. Walang nakitang kaina-hinala ang doktor at hindi naiintindihan ang nangyayari kay Sui Uno. Inaalala ang nararanasan ng mga batang babae sa kanilang mga kritikal na araw sinimulan ni Kashi na alagaan ang lalaki sa pamamagitan ng paglalagay ng mga unan sa ilalim ng kanyang mga binti. Napagtatanto na ito ay gumagana dinadalhan niya siya ng tsaa at isang tableta para sa pananakit ng regla. Nagulat ito hindi lamang sa mag-asawa kundi pati na rin sa mga matatandang lalaki sa kapitbahayan habang ipinapakita ni Sui Uno ang bawat senyales ng kanyang mga kritikal na araw. Sa pagtatangkang subukan ang teorya hinawakan ng lalaki si Kashi sa mga pisngi at napagtanto na hindi siya ang may sakit. Pag-alis sa ospital nagpa siya ang batang babae na tulungan ang bata at alisin ang lobo sa puno. Sa takot para sa kanya at nararamdaman ang sakit ng mga pinsala ni Kashi sinalo siya ni Sui Uno sa ilalim at hiniling na umiwas sa gulo. Nang mapansin ng dalaga ang kakaibang ugali ng kanyang amo ipinagpalagay ng dalaga na may crush ito sa kanya. Simula kinaumagahan hinahabol siya ng press at tinanggal ang mga empleyadong handang bugbugin ang mayaman. Nagkunwaring boss si Yang Sen at lumapit sa mga reporter para ipagtapat ang kanyang pakikiramay kay Lin Wen sa Live TV.
Nahanap pa rin ng hindi nasisiyahang mga tao si Sui Uno at inatake siya kaya tumakas ang negosyante at ang kanyang bodyguard. Sa gabi si Kashi ay nagsasanay kasama si Lin Wen at nasusuntok sa mukha dahilan upang magdusa si Sui Uno. Napansin ng batang babae na wala siyang nararamdamang sakit at hiniling sa kanyang mga kaibigan na bugbugin siya ngunit ipinagbabawal ng mayaman na saktan si Kashi. Dinala siya sa kanyang bahay, inutusan niya ang babae na tumira sa kanyang bahay. Ipinagpalagay ni Kashi na ang mayaman ay umiibig, hindi niya napagtanto na natatakot siya sa pisikal na sakit kahit na hindi niya naiintindihan ang dahilan nito. Kasabay nito nililigawan ni Yang Sen si Lin Wen sa lahat ng posibleng paraan at tila gumawa ng mga unang tagumpay, ngunit ang batang babae ay hindi sumuko sa mga pagtatangka na akitin siya na naniniwala na ito ay isang mahirap na gawain. Hindi nagdududa ang katulong ng negosyante sa kanyang kakayahan dahil nine-love siya ng sobra sa kagandahan at handang gawin ang lahat para makuha ang atensyon nito. Sa gabi pinagbawalan ni Sui Uno si Kashi na lumabas ng kanyang silid at itali ang babae sa kanyang sarili upang hindi ito makatakas habang natutulog ito. Ang mag-asawa ay umikot at umikot ng mahabang panahon at hindi makatulog, ngunit kalaunan ay nagising sa iisang kama na ikinagulat ni Kashi at Sui Uno. Matapos kalasin ang babae, itinaboy siya ng lalaki ngunit nahulog si Kashi at nabasag ang isang baso. Sa pagsisikap na iligtas siya, itinaas ng mayamang lalaki ang kanyang kamay at sinugatan siya, ngunit pinoprotektahan ang magandang babae. Ginagamot ang mga sugat, sa tingin niya ay crush ito at hindi naniniwala sa mga salita ni Sui Uno tungkol sa pagtitiis sa sakit sa halip na siya. Dumating si Yang Sen upang makita ang kanyang amo at nalaman na nagpalipos ng gabi si Kashi sa kanyang bahay. Hiniling ng mayamang lalaki na isulat muli ang kontrata ng dalaga at dalhin ang mga gamit nito sa bahay nito. Matindi ang pagtutol ni Kishi at umalis, hindi pumayag kahit na sa napakalaking sweldo. Maya-maya ay nakipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan at napagtanto na mali ang kanyang ginawa dahil ang mayamang lalaki sa pag-ibig ay maaaring gamitin para sa makasariling layunin na pumipigil sa boxing section na mas arado. Kasabay nito si Yang Sen bilang isang mas may karanasan na manliligaw ay nagbibigay sa amo ng ilang kapaki-pakinabang na payo upang mahikayat niya si Keksha na tanggapin ang kanyang alok na tumira sa kanya. Kinaumagahan nakita ni Kexi ang kanyang mga kaibigan na pinilit na magsanay sa kalye upang makaakit ng mga bagong kliyente. Hindi sila pinansin at hindi napapansin ng mga tao at itinapon ang kanilang mga flyer na ikinagalit ng dalaga at napagtanto niyang tinanggihan niya ang mayaman ng walang bayad. Ang demolisyon ng bulwagan ay dapat na magaganap sa susunod na mga araw, ngunit dahil sa mga eskandaloso na publikasyon ni Jishao, kailangan nilang ipagpaliban ang mga plano sa loob ng 3 buwan. Maya-maya nakikipag-inuman si Keshi kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit tinawag siya ng kanyang amo at pinalapit siya kaagad. Siya ay lasing at masama ang pakiramdam kaya't pinainom niya ito ng tableta para sa sakit ng ulo para gumaan ang pakiramdam niya. Sa huli tinanggap ni Keshi ang mga tuntunin ni Shuna at pumayag siya sa mga kahilingan ng dalaga. Dahil sa hindi niya masabi sa ama ang totoo, sinabi ng dalaga na titira siya sa dormitoryo ng kanilang kumpanya at lilipat sa kanyang amo. Sa gabi tumulong ang magkaibigan sa pag-iimpake kasama si Wei na pumili ng sexy na damit panloob para kay Keshiya at iminumungkahi ni Lin Wen na gumamit ng paniki at iba pang paraan ng pagtatanggol sa sarili kung pinapayagan ng amo ang kanyang sarili na dagdagan. Minsan sa bahay ng amo nakikinig si Keshi sa mga alituntunin ng paninirahan at pumunta kay Varen ang pinangarap niya mula pagkabata. Kinaumagahan pinahiya niya si Shuna habang magkasama sila sa banyo at kailangang gumamit ng banyo. Naghahanda ng almusal ang babae ngunit ayaw kumain ng lalaki. Pag-alis ni Keshi tinikman niya ang kanyang mga ulam at nasiyahan sa mga ito na ikinalulugod ng dalaga. Maya-maya nagpa siyang magsanay at kumanta na nakakainis sa negosyante. Sinubukan niyang kunin ang bibig ng dilag gamit ang duct tape, ngunit sa ilang sandali ay nahuhulog ang dalawa sa sopa at hindi sinasadyang naghalikan. Sa takot sa awkward moment sinuntok ni Keshi ang kanyang amo sa mukha at pagkatapos ay ginamo ang black eye nito. Samantala sumama si Yang Sen sa isang ekskursyon kasama si Lin Wen at pinoprotektahan siya mula sa isang nakakainis na pasahero na ikinatuwa ng dalaga. Maya-maya naghanda ng tanghalian si Keshi ngunit tumanggi ang lalaki na kumain ng kanin dahil ito rin ang ulam na ginamit ng kanyang yumaong ina para sa kanya.
Umalis si Shuna at nagsimulang umiyak ang batang babae at hindi maintindihan ang dahilan ng kanyang emosyon. Kinaumagahan ay pumasok sila sa trabaho at kaarawan pala ng negosyante. Sinusubukan ng mga kasamahan na batiin siya ngunit siya ay tiyak na laban dito. Sinubukan ni Keshi na maunawaan ang dahilan nito ngunit ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa isang away pagkatapos ay umalis si Shuna. Sinabi sa kanya ni Yangsan na ito ang araw ng malagim na aksidente kaya hindi ipinagdiriwang ng mayaman ang kanyang kaarawan. Napagtanto kung gaano siya kalungkot kaya pumunta si Keshi sa pinangyarihan ng aksidente at inalalayan ang lalaki. Sa kanilang pag-uusap na pagtanto ng mag-asawa na nagtulungan sila sa isa't isa sa mga sesyon ng psychologist at matagal nang magkakilala kahit na hindi pa sila nagkikita. Nalaman ni Zishio na si Keshi ay nakatira sa bahay ng isang mayaman at negatibo ang reaksyon nito ngunit hiniling ni Wei sa kanya na huwag sabihin sa ama ng babae ang tungkol dito. Sa gabi pumunta sina Keshi at Shuna sa isang kafe kung saan nalaman nila na nararamdaman ng lalaki ang pisikal na sakit ng babae at nararamdaman niya ang kanyang emosyon. Sa isang punto nagreklamo si Shuna ng pananakit ng tiyan at ang batang babae ay pumunta sa parmasya. Kasabay nito inatake siya ng isang bangkaruta na negosyante ngunit ipinagtanggol ni Keshi ang lalaki sa oras na tinamaan ng paniki sa ulo. Ang kanyang ulo ay nabasag ngunit ang sakit ay naramdaman ni Shuna. Matapos sampalin ang sarili na kumbinsi ang dalaga na nagsasabi siya ng totoo ngunit hindi nila maintindihan kung bakit ito nangyayari sa kanila. Sa pag-aakalang sila ay nakatakdang magsama ni yakap ni Keshi si Shuna at sumang-ayon sa multa sa paghawak sa kanya. Ang lalaki ay hindi nagpakita ng emosyon at hiniling sa kanya na huminto sa pagyakap sa kanya pagkatapos ay hinihiling na ilipat niya ang pera sa isang itinalagang account bilang parusa sa padalos-dalos na pagkilos. Kinaumagahan iminungkahi ni Keshi na subukan nila ang iba't ibang paraan na magbibigay daan sa kanila na ibalik ang damdamin at pisikal na sakit sa isa kung kanino siya kabilang. Upang magawa ito nagpa siya ang mag-asawa na harapin ang isa't isa ng buong lakas. Matapos itali ang lalaki sa isang upuan at pabilisin na bangga siya ni Keshi ngunit hindi ito nakakatulong. Pagkatapos ay iminumungkahi niya ang paggamit ng mga electric shock ngunit isang representante ang umuwi na huli ang mag-asawa sa isang mahirap na posisyon. Samantala pumunta ang ama ni Keshi sa isang karibal na fight club para panoorin ang kanyang pangalawang anak na babae. Si Lian Ji ay nagsasanay ng husto at nagsisikap ngunit lumalabas na hindi siya sapat na propesyonal na atleta. Pinapuna siya ng mga eksperto at itinuturing siyang wastrel na magagamit lamang dahil sa kanyang hitsura. Ang ama ay nasaktan dito dahil pinalaki niya ang kanyang anak na babae bilang isang propesyonal na manlalaban at hindi nais na kumita ng iba mula sa kanya. Hiniling niya sa kanyang anak na bumalik sa koponan ng Raging Tigers ngunit tinanggihan siya ni Lian Ji at umalis. Kasabay nito nalaman ni Shuna na ang taong pamuna sa kanya sa internet ay ang crush ni Kixia na si Shoyo. Makalipas ang ilang minuto lumabas siya sa hallway at nakita niyang nakayakap si Shoyo sa dalaga dahilan para magselos ang mayamang lalaki. Ipinakita ng negosyante ang kanyang superioridad at itinapon si Kixia at iminumungkahi na patuloy siyang punahin ni Shoyo sa publiko sa kondisyon na patunayan niya ang halaga ng sports club o kung hindi ay isasara ito minsan at para sa lahat. Sa gabi nagpa siya si Keshi na ang isang kidlat ay makakatulong na maibalik ang mga damdamin at emosyon at ihahanda ang lahat para gawin ito. Si Shuna ay may pag-aalinlangan tungkol sa posibilidad ng isang thunderstorm habang ang kidlat ay biglang nagsimulang kumikislap at ang takot na batang babae ay tumalon sa kanyang mga bisig. Napagtanto na siya ay tanga hiniling niya sa kanya na huminto sa paghahanap ng mga ideya sa internet at sumang-ayon sa pagpapalitan ng mga emosyon at pisikal na sakit dahil ito ay mas mahusay kaysa sa walang pakiramdam. Kinaumagahan dumating si Lin Wen sa opisina ni Shuna para makipagkita sa kanyang kaibigan. Ang mayamang lalaki ay tutol sa kanilang pagsasama ngunit ang lovesick na si Yang Chen ay tinawag si Lin Wen na kanyang kasintahan at hinihiling na ang mga kasintahan ay maaaring magpatuloy na maging magkaibigan na bina-blackmail ang kanyang amo. Bawal magtrabaho si Kixia at alam ito ng kanyang mga katrabaho kaya hindi siya pinayagan. Sa gabi nagluluto ang batang babae ng hapunan at hindi napapansin kung paano niya na-trauma ang sarili.
Hiniling ni Shuna sa kanya na mag-ingat dahil nararamdaman niya ang sakit na ito, ngunit sa parehong oras ay ayaw niyang baguhin ang anuman at hiniling sa kanya na huminto sa paghahanap ng mga paraan upang ayusin ang sitwasyon. Alam kung ano ang nararamdaman ng mga babae. Pinirmahan ni Shuna ang isang utos na magkakaroon sila ng mga araw na walang pasok sa kanilang mga kritikal na araw. Si Kexi ay hindi sinasadyang nabuhusan ng tubig ang kanyang amo at sinubukang ayusin ang sitwasyon, ngunit nahuhulog ito sa kanyang kandungan sa harap ni Yang Chen na muling lumilikha ng isang hindi magandang sitwasyon. Maya-maya nalaman ni Kexi na hinimate ang kanyang kapatid. Nagmamadali sa kanya sinubukan ng batang babae na suportahan si Lian Zhou, ngunit ang kanilang pag-uusap ay nagtatapos sa isang iskandalo. Dismayado ang kapatid ng martial artist na hindi siya naintindihan ni Kexia o napansin na in love siya kay Zishao at gusto niya itong makasama. Sinusubukang gumawa ng isang bagay na mabuti. Sumulat si Kexia sa Diyos at hiniling sa kanya na bisitahin ang kanyang kapatid. Binibili ang kanyang mga strawberry. Kinaumagahan nag-jogging ang dalaga at sinundan siya ni Shuna. Natatakot na masugatan si Kexia. Muntik na siyang matamaan ng lalaking nakamot at nasugatan naman ng babae ang kanyang binti. Maya-maya pumunta ang mag-asawa at si Yang Chen sa isang mamamahayag upang papirmahin siya ng kontrata sa kanila. Nais din ng dating direktor na si Wu na makuha ang isip ng lalaki, kaya ang negosasyong ito ay napakahalaga. Ang manunulat ay lumalabas na medyo mabaliw at humiling na ihanda ang mga panukala ng katunggali sa parehong oras. Pagkatapos nito ay pipiliin niya ang mas kaakit-akit na opsyon. Tinalakay ni Shuna ang mga interesanteng ideya kasama ang kanyang assistant, ngunit ipinadala ni Kexi ang kanilang pag-uusap sa dating direktor na si Wu. Ayaw ng babae na iset up ang kanyang boss, ngunit nangako si Direk Wu na aalagaan niya ang sports section ng kanyang ama kung mananalo siya sa dispute para sa manunulat. Binisita at inalalayan ni Zishao si Liang Zhou at si Kexia ay bumili ng bulaklak na jasmine pauwi upang suportahan ang matandang babae at palamutihan ang bahay ng negosyante. Hindi nagtagal ay gumawa ng hilera si Zishao sa ibabaw ng bulaklak, ngunit sinimulan siyang kilitiin ng batang babae nang makita ang taimtim ng ngiti sa mukha ng lalaki sa unang pagkakataon. Maya-maya muling nagkita sina Zishao at Liang Zhou, ngunit napagtanto ng batang babae na ang lalaki ay hindi mahal sa kanya ngunit sa kanyang kapatid na si Kexia. Kasabay nito nakilala ni Kexia ang isang karibal at patuloy na iniuulat sa kanya ang lahat tungkol sa bawat kilos ni Zishao. Sinusubukan niyang mag-ferret ng mga plano para sa isang kontrata, ngunit ginagawa lang ito sa huling minuto. Sa kabila nito, tinapos ng direktor na si Wu ang kontrata sa manunulat na sumisira sa reputasyon ni Shuna kasama ang batang babae na mas malapit hanggat maaari na malantad bilang isang taksil. Pagkatapos ng insidente ipinapalagay ng katulong na pinagtaksilan sila ni Kexi, ngunit bulag na naniniwala si Shuna sa babae at hindi nagdududa sa kanyang katapatan. Matapos tumanggi ang manunulat na Irene Yu ang kontrata, nagsimula ang mga problema sa korporasyon. Una, si Shuna ay pinipilit ng mga mamamahayag. Pagkatapos nito, ang pagpupulong ay hinihingi ng direktor na nagpapaalala sa kanya na maaari siyang ipadala upang magbitiw kapag pinamunuan niya ang negosyo upang bumagsak. Nangako si Shuna na aayusin ang sitwasyon at kasabay nito ay tinanggihan ang alok ni Zishao na gumawa ng pelikula tungkol sa mga mandirigma na nagpapataas ng kanilang visibility. Sa gabi sinubukan ng babae na kausapin si Zuno at hindi nag-atubiling silipin siya sa banyo. Nagpapasalamat siya sa pagtitiwala at nakonsensya sa aktwal na pagtataksil sa lalaking di nadamay niya. Kinaumagahan aksidenteng nasagasaan ni Shuna si Lian Zhou at napansin ang bracelet sa kanyang braso sa pag-aakalang siya ang umalalay sa kanya noong aksidente. Ang negosyante ay agad na umibig sa babae at sinundan siya, nalungkot nang malaman na nakikipagkita siya kay Zishao sa isang cafe. Samantala hinikayat ng direktor ang dilag na makibahagi sa isang showdown at sinusuportahan siya ni Kexia. Lalaban din dapat ang kanyang kapatid, ngunit ang kanyang ama at coach ay mahigpit na tutol sa pagpasok ni Kexia sa ring. Habang si Yang Shan ay patuloy na nanliligaw kay Lin Wen, si Shuna ay nanunood ng TV para manood ng Lian Zhou sa unang pagkakataon. Naiinggit si Kexia sa kanya pero hindi itinatago ng lalaki ang pakikiramay sa ring hati at hindi alintana na half-shine sila ni Kexia. Kinaumagahan inayos ni Zishao ang isang business meeting kasama ang isang negosyante kung saan inanyayahan niya si Lian Zhou.
Nang makilala niya ito, hindi inaalis ni Shuna ang kanyang mga mata sa magandang dalaga na napansin naman ng iba. Nararamdaman ni Kexia ang pagmamahal sa puso ng lalaki at nalulungkot ito. Nang hindi tinatalakay ang mga detalye, sumasang-ayon si Shuna sa lahat ng kondisyon ni Lianzo para lamang aprubahan ang proyekto kasama ang kanyang paglahok. Nakakainis ito kay Kexia dahil alam niya ang nararamdaman ng lalaki sa kanyang half-sister. Si Kexia ay may kakaibang damdamin para kay Shuna at nagpa siya na kumonsulta sa kanyang katulong. Matapos sabihin sa kanya ang mga alalahanin na pagtanto ng batang babae sa tulong ni Yang Shan na siya ay umiibig sa kanyang amo at nagseselos sa kanya. Maya-maya tinanong ni Kexia si Shuna kung mahal niya ang kanyang kapatid, ngunit hindi pinansin ng lalaki ang tanong. Alam na malungkot si Kexia, ipinapalagay ng amo na nahulog ang loob nito sa kanya, ngunit natakot ang dalaga na magsabi ng totoo at tumakas. Sinubukan ni Yang Shan na kausapin ang amo upang mga tuwiran sa kanya. Ayon sa katulong, hindi dapat mahalin ni Shuna si Lianzo dahil lang sa pasasalamat sa nakaraan dahil si Kexia ay palaging nasa tabi niya at sila ay magkasama. Hindi nagtagal ay dumating si Director Wu upang makita si Shuna upang labanan ang mga publikasyon at copyright ng manunulat. Marunong ipagtanggol ang sarili ng abogado kaya umalis ang kalaban na walang dala at nangakong maghihiganti sa paghadlang sa gawain ng kanyang manunulat. Paglabas ng opisina, inutusan ni Mr. Wu si Kexia na patuloy na sundan si Shuna at hanapin ang kanyang mahinang lugar para sirain ang negosyante at ang kanyang reputasyon. Sa gabi, hiniling ng kanyang mga kaibigan si Kexia na lumahok sa isang kompetisyon, ngunit natatakot ang batang babae na magalit sa kanya ang kanyang ama. Nag-aalok si Ji Xiao ng isang paraan sa labas ng sitwasyon kung saan itatago ni Kexia ang kanyang mukha sa likod ng isang maskara, salamat sa kung saan siya ay magiging tanyag at ang kanyang ama ay walang malalaman. Kinabukasan, pinanood ni Shuna ang photoshoot ni Lianzo at sinaktan siya ni Kexia dahil sa selos. Kinagabihan nalaman ni Shuna na mag-aaway si Kexia at kinakabahan siya sa dalaga. Nararamdaman ng dalawa ang mabilis na tibok ng kanilang puso na pagtanto ng mga ito na mahal nila ang isa't isa, ngunit natatakot silang aminin ito sa kanilang sarili. Matapos suriin ang kanyang pulso gamit ang relo ng kanyang assistant, na kumbinsi si Shuna na gusto niya si Kexia at hindi ang kanyang kapatid, ngunit hindi siya nagdesisyon. Kinaumagahan, naghanda si Shuna ng almusal para kay Kexia. Alam niyang sisimulan na niya ang kanyang mga kritikal na araw at makakasakit ito sa kanilang dalawa. Ang amo ay halos naging alipin ng kanyang bodyguard, ngunit biglang napagtanto na niloloko siya nito at sumama ang pakiramdam, dahilan upang mag-away ang mga ito.